Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong gagawing stand pan na Panasonic. Yan, kung nakikita nyo. At medyo matumal ngayon mga kabutingting. Kanina pa ako 7:30 naghanap ng customer. Ngayon ay, ayan na. Ano na, 9:48. Medyo matagal-tagal na lakaran. Kaso wala talagang mahanap na customer. Buti na lang ay mayroon ito. At hindi ko na to patagalin mga kabutingting. Umpisahan natin ito kagad. At disclaimer lang pala. Yan. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience. At hindi ako dito nagmamagaling. Yan. Umpisahan natin ito mga kabutingting. At ito ay nakapaghanda na ako ng extension. Pero hindi ko pa ito sinubukan na isaksak. Ang hirap maghanap ng customer. Para yatang mayroong akong napansin dito mga kabutingting, oh. Yung kanyang plug baka putol. Yan, saksak natin. Yan, nakasaksak na. Pindutin lang natin sa number 1. Walang mang-ugong. Ayun, pero umandar. Pero sa number 1 ayaw. Ayan, oh. Number 1 yan. Ayan, pahinto na siya. Ayan na, namatay na talaga. Number 2. Ayan, number 2 gumagana. Pero mabagal. Tingnan natin sa number 3. Wala din sa number 3. Number 2 lang ang mayroon. Ayan, oh. Ayan, number 2. Number 3. Ayan, pahinto na siya. At mabagal ito mga kabutingting. So ito umaandar pero 1 at saka 2 ayaw umandar. Yung number 2 lang ang gumagana at mabagal din. So walang problema yung power cord nito. Kung sabaga mayroon lang siyang kunting ayan, oh. Ayan, kunti lang naman, napakaliit lang. Pero ito ay walang problema. So ito ay ating ibababa lang mga kabutingting at titignan natin kung bakit siya mabagal at number 2 lang yung gumagana. So ibababa ko lang yan at stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali nakababa na mga kabutingting. So tanggalin lang natin itong screen dahil ito naman ay gumagana. So tatanggalin lang natin yung screen dahil lilinisan natin ito. Wala naman akong narinig na ugong. At saka napakalambot. So tanggalin lang natin itong pan cap. Tanggalin na rin natin itong ilisi. Yan, oh, napakalambot. Yan, oh. Ayan, napakalambot. Kita ba? Ayan, napakalambot nito at walang alog. Yan. Pero hindi ko alam kung ito ba ay nagsiswing dahil kanina ay hindi siya nagsiswing. Ayan. Tapos sunod natin gagawin, tatanggalin lang natin itong mga tornilyo na ito. At yung pagtanggal ng tornilyo niyan ay hindi ko na ipapakita. So yan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo pero mayroong isa. Ito kasi flower kaya hindi ko na tinanggal. Kaya ginanyan ko na lang siya. Ayan. So ito na yung switch na kailangan nating iti-tester kung bakit 1 at saka 3 ay wala siya, hindi siya gumagana, yung number 2 lang. Ayan, tester natin ito. Medyo masilaw pa naman. Ayan, silik natin sa oil. Ako, hindi kita ang kagwang. Ayan, kita naman yata, medyo malabo nga lang. Tapos ayan, okay yung tester natin. Ngayon, yung isang test probe ilalagay lang natin dito sa common. Yan. Hawakan ko na lang para makita nyo. Yan. So ito yung number 1. Yan, wala nga tayong nare-reading or walang continuity na lumabas. Ito naman yung number 2. Bakit wala din? Gagwang. Tanggalin na lang natin para siguradong magkaroon siya ng contact.
pulupot natin dito sa isang test probe. Ayan. Tapos yan dito sa number 1. Mahirap nito masilaw kasi. Yan, ito sa number 1 tutusukin lang natin. Ayan, mayroon naman tayong nakukuhang continuity sa number 1, pero kanina hindi gumagana. Ito lang number 2 ang mayroon. Ayan, mayroon talaga. Number 3, mayroon kumpleto. So pag mga ganito, ang problema ay yung kanyang switch, baka wala siyang contact. So titignan natin ito. Napakadumi napakadumi. Baka po pwedeng yan yung dahilan kung bakit siya walang kontak, dahil napakadumi. Yan, try nga natin. Pindutin natin yung number 1. Nakapindot na yan sa number 1 mga kabuting-ting. Tester natin ulit kung mayroon na ba tayong makukuhang continuity or mayroon na tayong maririring. Yan, on lang natin ulit itong ating tester dahil pinapatay ko ito dahil matakaw to sa baterya. Ayan, kita naman. Kunin ko lang dito yung power cord. Tapos yan, wala pa rin walang contact. Kung nakikita nyo, wala pa rin kontak. Ayan, nakapindot na sa number 1 yan, pero wala pa rin tayong nakukuhang continuity. Try lang natin i-DN natin. Yan, wala pa rin. Number 2, ayan, mayroon. Kaso nawawala. Ayan, mayroon. Number 3, ayan, mayroon. Yung number 1 na lang, ay wala. Ayan number 3. So kailangan lang siguro ito ng linis. Linis lang ito mga kabuting-ting. Ayan, kuha ko ng liha. Lilihain natin itong mga niya, ito, yung mga contact niya para magkaroon siya ng contact. Lilinisan lang natin. So ayan. Yan, bali kiskisin lang natin ito dito. Lahat yan ay kailangan nating lilinisan para siguradong magkaroon talaga siya ng kontak. Ayan, okay na yan. Tapos i-bend lang natin ito gamit tayong flat screw. Bibend natin ng konti para magkaroon talaga siya ng kontak. Ayan, sobrahan. Ayan. Ayan. Tapos bibend din natin ito. Ewan ko lang kung kita. Ayan. Ganon din yung isa. Yan. Try natin. Pindutin natin sa number 1. Yan, number 1. Tester natin ulit kung magkaroon na siya. Kita ba yung ating tester? Linisan din natin itong kanyang power cord para magkaroon talaga siya ng contact. Yung kanyang terminal sa plug. Yan. Namatay nakawala na naman tong battery, pero marami akong battering reserva dyan. Yan ay nakapindot na sa number 1. So tingnan natin kung mayroon na. Ayan, mayroon na, kaso namatay naman yung aking tester. Ang kaguwang na. Yan, ako ay magpapalit muna ng battery mga kabuting-ting. Kukuha muna ako ng battery dahil wala na, pag mga ganyan namamatay yung tester ay battery lang ang problema niyan. So kukuha muna ako ng battery. Ayan, ito yung battery na sinasabi ko.
Triple A. Ayan, punit-punit na yung ano, yung plastic. Ayan, tanggalin lang natin itong tornilyo para mapalitan natin ng battery. Matakaw ito sa batteryng tester na ito, mga kabutingting. Ito mumurahin lang na battery ang ginagamit ko dahil mapamahal man o mapamura ay halos parehas lang. Kaya mumurahin lang ang ating bibilhin. Ang importante ay gumana. Okay na yan. Try natin kung mamamatay pa siya. Yan, on lang natin ito. Select natin sa oil. Ayan, naka oil na yan. Tapos kuhanin natin yung test probe. Ayan, hindi na namamatay. Lagay natin sa number 2. Ayan, number 2. Number 2. Lagay natin sa number 3. Ayan. Kaso yung number 3 ayaw. Yung number 3 ayaw. Ayusin lang natin. Sobrahan pa. Try nga natin. Yan, number 3. Ayun, mayroon na. Good na yan. Balik lang natin ito, ano niya, switch. Ayan natin lagyan ng, ayan. Tornilyo lang muna natin. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector ito. So, pinaka problema nito kung bakit wala tayong nakukuhang continuity or hindi siya gumagana sa 1 at saka 3 dahil lang dito, yan. Hindi siya magkaroon ng, hindi siya nagko-contact dahil dito. Yan. Yan lang 'yon. Tapos yan, ito ibalik ko lang ito sa pagtakip. Panado. Ayan. So dito naman tayo. At titignan natin ito kung ito ba ay magsiswing pa. At yung kapasitor nito ay mabagal. So para hindi nyo iisipin na ako yung nag-iimbento, try nating i-tester yung kanyang kapasitor. Pagpagan muna natin ito dahil napakalinis. Oo, ma'am. Sira pa yung kanyang knob, mga kabutingting. Yan, basag. Ang kagwang. Yan. Tanggalin lang natin yung kapasitor para matester natin kung tama ba ako na medyo may kabagalan na.
matibay itong ano na ito, dahil mga nauunang ano ito, mga nauunang modelo ng ano, Panasonic. Matibay ito pag ganitong hitsura, or kaya ang ganitong modelo. Yan, tester lang natin ito, kapasitor, dahil medyo may kabagalan na ito. Ewan ko lang kung ako'y nagkamali ha. Malalaman natin dito kung mabagal na ba talaga. Ako, nahugot na ang balat. Ayan, tester natin. On lang natin itong ating tester. Ayan, tapos select natin sa capacitance. Ayan, tapos ang nakalagay dito ay tuyo if. Ayan o, tuyo if. So tignan natin kung tuyo if pa ba ito. Tingnan natin ha. Ayan, 1.7 na lang, medyo mababa na. So pag mga ganyan ay pinapalitan ko na yan, pag mga ganyan. Pero kung 1.9 pa ito ay good pa ito. Ito, kapasitor na ito. Pero magagamit mo pa ito sa 1.5 microfarad pag mga ganito. So ayan, bali magpapalit din tayo ng kapasitor dahil mababa na sa tuyo if. So kukuha lang tayo ng kapasitor. So ayan, bali ito na yung aking pamalit. Ito ay tuyo if. Yan, kung lang kung kita, medyo malabo. So tanggalin lang natin itong nakabalot dahil binalot pa ito talaga. Yan yung palatandaan na ito talaga ay bago. Pero kung gusto ko sa mga ano, sa mga tester, sa mga ganitong kapasitor, yung dihinang, kasi napagkakamalan ito na luma pagka ganito na may wire. Kaya ang binibili ko ay yung talagang may wire, walang wire, kaso walang stock. Yan, tapos sa halip na electrical tape yung aking gagamitin, ito na lang ang gagamitin ko. So ito ay aking lalagay lang dito. Mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape. Yung electrical tape kasi habang tumatagal ay kumakalas yun. Ito hindi. Pero kung mayroon kayong shrinkable tube, mas maganda kung shrinkable tube ang gagamitin nyo. Pero kung nagtitipid naman kayo, ay ito na lang gagawin nyo. Yan, ito gamit lang yan sa electric pan. Kinuha ko yung laman, so nagiging ganyan na. So nagagamit ko sa ganyan. Kahit wag na natin itong hinangin ay wala namang problema yan. Tapos balik na natin ito sa pag tornilyo. Mamaya na, baka mamaya may problema yung kanyang swing. Ayan. Ay, taas ko lang yung aking tripod para kita. Ayan. Ayan. Ngayon pipindot ko, saksak ko dito yung power cord. Tapos pipindutin lang dito sa number 1. Ayan, nagsiswing siya. Ayan o, nakapindot sa number 1 yan. Ayan o. O, diba? Kapindot yan. Okay na ito mga kabutingting. At bumilis talaga ito dahil number 1 pa lang. Mabilis na at nagsiswing. So ibig sabihin good na ito. So ang gagawin ko dito ay lilinisan ko muna yung kanyang cover sa motor, ito, at saka yung screen. At hindi ko na ipapakita yung paglinis at pag-assemble dyan. Iko-continue ko mamaya pag ipa-final testing natin yan. Ayan naman, nakita nyo naman ay gumagana na. So stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. Yan mga kabutingting, papakita ko lang sa inyo, ipapakita ko na sa inyo yung paglinis nito. Dahil meron kasing iba, gusto nilang makita na ako talaga ay naglalagay ng langis. Kaya ito, yan, papakita ko sa inyo. At nilagyan ko ito ng langis, yan. Pero ito naman ay malambot. Pero dapat talaga pag nag-ayos ka ng electric pan or pagkalinisan mo, dapat ay lalagyan mo talaga siya ng langis. Kasi ang langis, yan yung
nagpapatibay sa electric fan or tumatagal yung electric fan natin. Tapos paglagay mo ng langis, gaganituhin mo lang yan siya para yung kanyang bushing ay papasok doon sa yung kanyang langis ay papasok doon sa bushing. Nabaliktad ang kagwang ayan, yan lang yun. So ibabalik ko lang dito yung gear, wala namang problema yan. Kung sabaga binuksan ko lang para makita nyo na ako ay naglagay talaga ng langis. Ayaw ko na sana ipakita, pero naalala ko yung isang comment na hindi ko man lang daw nalagyan ng langis. Kaya dito ay yan, nilagyan ko talaga ng langis. Yan, balik lang natin ito or itornilyo lang natin yung capacitor. Ayan. Tapos ipapakita ko na sa inyo lahat. Basta ang pinaka problema lang nito mga kabutingting ay yung switch niya na madumi lang at saka yung kapasitor. Yun lang ang pinalitan ko, yung kapasitor, dahil nadala lang sa linis yung kanyang switch at yung kanyang knob ay basag, malutong na yan. So ito na yung aking kapalit. Ayan. Okay na yan. Tapos nilinis ko na yung screen dito. So ito ay ating ikakabit na. Ulitin lang natin ito dahil hindi ito tama. Itong paglagay sa ring, dapat itong ring na ito ay nandoon sa pangharap na screen. Yun ang tamang tamang pagkabit. Dahil kung nakikita nyo ito, yan, magkabilaan yan, ang purpose naman yan ay para sumabit dito. At ito ay dapat nasa taas. So yan yun. Kabit muna natin yung LC. Ayan. Yan, nilinis ko na rin yan mga kabutingting. Tapos ito, dito natin ito ikakabit, itong ring na ito. Yan. Hindi doon sa panlikod na grills or sa screen. Ayan, okay na yan. Ito pa pala. So pwede na natin yan ikabit. Sabi ko, ito, yan, ito yung kabitan niya, nasa taas dapat yan. Yan. Yan ang tamang pagkabit ng ring. So okay na yan. So ito ay ating isasalpak na doon sa salpakan niya. Ayan. Pagpagan ko muna dito yung baba dahil madaming alikat dumi, kabuk. Ayan na. Okay na yan. So saksak natin itong power cord, pero bago ko isaksak yung power cord, ayusin ko lang yung aking tripod. Ayan. Saksak natin. Tapos pindutin natin yung number 1. Ayan, gumana na. At mabilis na yan mga kabutingting. Ayan, di ba? Ano? Lagay natin sa number 2 na ito lang yung gumagana kanina. Ayan, mayroon. At mas lalong bumilis-bilis kaysa kanina, medyo bumagal talaga yon. Lagay natin sa number 3. Ayan, mayroon na lahat. So dahil gumagana na at mayroon na siyang lahat at mayroon nang gumagana na lahat ng speed, okay na yan. At napabilis din natin ng konti dahil bumaba na yung kanyang capacitor. Nagiging 1.7 na lang ang ating nakuhang capacitance.
So okay na yan mga kabutingting. So dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!